Ang ating pag-uusapan sa hapong ito mga kababayan, ito naman ay kaugnay sa ah, layunin ni Bulacan Governor Daniel Fernando na kanyang ipagbabawal ang pogo sa buong lalawigan ng Bulacan. Alam naman po natin mga kababayan na ang lalawigan ng Tarlac, no? At ang lalawigan ng Pampanga ay nalagay sa balag ng alanganin yung kanilang mga opisyal doon, ang kanilang mayor ay napahamak at iniimbestigahan ngayon dahil sa paglaganap ng illegal na pogo sa kanilang bayan mga kababayan. Kung kaya't dito dahil nga diyan sa mga ginagawang dinig na o pag-hearing ng Senado at Kongreso kaugnay sa illegal na pogo ay si Bulacan Governor Daniel Fernando at ang sangguniang panlalawigan ay nagdesisyon na ipagbawal ang pogo sa lalawigan ng Bulacan mga kababayan. Alam naman po natin na ang pogo na yan ay yung naibibigay na benepisyo niyan o taxes sa bayan o lalawigan ay maliit lamang kumpara sa magiging perwisyo nito mga kababayan sa kanilang mga constituent. Ngayon dito sa lalawigan ng Bulacan, ipagbabawal na ni Governor Daniel Fernando ang pogo na yan dahil malaking perwisyo yan. Ngayon ito, babasahin natin ang sangguniang panlalawigan na resolution sa pangunguna ni Vice Governor Alex Castro. O mga taga Bulacan, share niyo po ito ha. Ito po ang sinasabi dito sa sangguniang panlalawigang resolution. Ito, itinutulak na ng 11th sangguniang panlalawigan ng Bulacan sa panguna ni Vice Governor Alex Castro ang pagbabawal sa Philippine Offshore Gaming Operator Pogo sa lalawigan. Ayan, pakita po natin yan ha. Sa ginanap na pagdinig ng committee kamakailan sa Benigno Aquino Session Hall sa lungsod na ito, tinalakay ng sangguniang panlalawigan ang panukalang Provincial Ordinance Number 012-2024 na ang nakalagay, an ordinance prohibiting Philippine offshore gaming operators or POGO within the territorial jurisdiction of the province of Bulacan. Partikular ang mga alituntunin at tagubilin sa pagbabawal ng POGO sa lalawigan, gayon ang mga mabuting epekto at hadlang sa pagbabawal ng pogo sa probinsya. At nakalagay pa dito, nakasaad sa draft ng ordinansa na naniniwala ang pamalaang panlalawigan na higit na nakakasama sa lipunan ng operasyon ng pogo kung ikukumpara sa mga benepisyong pang-ekonomiya na dulot nito. Yan po nakalagay dyan ha. Maliban dito, maaari ring lumala ang mga umiiral na sakit sa lipunan at magdulot ng banta sa pangkalahatang katatagan ng ekonomiya ng bansa. Ayon kay Vice Governor Castro, nagsagawa kamakailan ng joint operation ang Criminal Investigation and Detection Group CIDG at Presidential Anti-Organized Crime Commission Task Force of PAOK-TF sa mga Pogo hubs sa Pampanga at Tarlac at nadiskubre ang illegal na droga, prostitusyon at online scamming. Kabilang sa mga dumalo at nagbigay ng kanilang koro-koro, sina San Rafael Mayor Cholo Biolago ng San Rafael, Bulacan. San Miguel, pakita natin, nandiyan si Mayor Cholo Biolago, kasama po yan sa inibitahan, no? Kasama din dyan si San Miguel Mayor Roderick Chungson. Oh, yan ha. Yan po si Mayor Cholo Biolago na inibitahan sa forum at si San Miguel Mayor Roderick Chungson. Ayan. At kabilang din dyan
si Bulacan Police Provincial Office Director, Police Colonel Riley Arnido, no? Ng Bulacan PPO, at Malolos City Councilor Emmanuel Sakay, Association of Barangay Chairman, Angat Chapter Captain Alexander Tigas. Kaugnay nito, naglabas si Bulacan Governor Daniel Fernando ng Executive Order number 19 series of 2024 na nag-uutos sa mahigpit na pagsubaybay sa mga pogo sa lalawigan. Alinsunod sa Executive Order, inatasan ng gobernador ang lahat ng mga alkalde sa lalawigan na masusing mag-monitor at mahigpit na ipatupad ang pagbabawal ng paglalagay ng pogo sa kanilang area of responsibility. So yan po mga kababayan, napakalinaw ng ordinansa na yan. Napakalinaw po ng Sangguniang Panglalawigan ordinance na yan. Kaya kay Governor Daniel Fernando, sir, mabuhay kayo dyan sa lalawigan ng Bulacan dahil hindi nyo hinahayaan na malagay sa kapahamakan ang ating mga constituent sa lalawigan ng Bulacan, dahil alam naman natin ngayon na lalagay sa kontrobersiya ang lalawigan ng Tarlac, lalawigan ng Pampanga, kung saan si Mayor Alice Guo ngayon ay makukulong na, ang dami ng makasong isinampa, nasuspindi na lahat-lahat, patatawag na ng Senado, pag hindi dumating, aarestuhin. Ipapaaresto ni Senador Francis Escudero, at si Mayor Capila ng Porac, Pampanga, dapat din yan ipaaresto at kasuhan. Kasuhan pala dahil wala siyang kamay na bakal upang ma-inspeksyon yung pogo na yan sa kanyang bayan sa Porac, Pampanga, no? At yan po si Mayor Capil, kaya dapat lamang Governor Daniel Fernando, talagang tama lamang na ikaw ay aming saluduhan at aming palakpakan. Ayan po si Governor Daniel Fernando ng lalawigan ng Bulacan, at syempre yung kanyang Vice Governor, si Vice Governor Alice Castro, na nanguna naman ng paglalatag ng o paghahain, no? Pag-aaproba ng Sangguniang Panlalawigan Resolution na kanilang ipinagbabawal ang pogo sa lalawigan ng Bulacan. Teka, matanungan natin, meron nga ba talagang pogo sa lalawigan ng Bulacan? Ay parang may nadidinig-dinig tayo na meron nga raw pogo sa lalawigan ng Bulacan, no? Pero hindi pa natin makumpirma, pagtatanong-tanong natin yan, may pogo raw sa lalawigan ng Bulacan. Bagamat hindi pa natin masyadong kumpirmado yan, aalamin natin yan. Ang mahalaga dito, mga kababayan, ay umaksyon na si Governor Daniel Fernando na ipagbawal ang pogo sa buong lalawigan ng Bulacan, at ang mga mayor ay kanyang inatasan na tingnan ang mga lugar nila, ang mga bayan nila, ang mga lungsod nila, na subaybayan ang kanilang nasasakupan. Baka may pogo nga sa kanilang mga bayan at lungsod at malagay sa kahihiyan ang kanilang mga bayan. Tayo muna yung mag-shoutout muna. Ayan. Good evening, Sir Mara, sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Si Sir Romy Lanzarote. Thank you. Kenji Food Channel at ang perwisyo niyan, dito tayo. Kenji Food Channel, at ang perwisyo niyan hindi lang sa probinsya kundi sa buong mundo. Ayan, di ba? Isipin mo, Kenji Food Channel, itong pogo na ito, ay buong mundo ang operasyon ito. Kahit sabihin mo na sila ay may permit, na sila ay may permit sa pagkor, pero ang illegal na gawain ito ay buong mundo. Alam ba ng ating mga kababayan yan? Ito naman si Kenji Food Channel, good job, Governor and Vice Governor. Ganyan sana mga mayor
mga mayor na lang sana kumilos din, di ba? Kenji Food Channel, nako dito lang sa amin, may mga nangungutang na para lang makapag-cash in sa sugal na gawa ng Pogo na yan. Tingnan mo, mga kababayan. Kaya nga tama sinasabi ni Kenji Food Channel na maraming naluluko diyan sa Pogo na yan kasi online gaming yan. Mga cash in sila, pero sa una diyan patatamahin ka, pero bandang huli matatalo ka rin, di ba? Aurora Leonor Duterte para sa tunay na pagbabago. Ayan, unity votes. Ayan, maka pro Duterte naman ito. So 'di ba mga kababayan, talagang matindi ito, itong issue na ito sa Pogo na ito kung kaya't si Governor Daniel Fernando ay ating hinahangaan mga kababayan. Dahil sa lalawigan ng Bulacan, parang si Governor Daniel Fernando pa lamang ang hayagang nagpahayag na sa kanilang lalawigan, sa lalawigan ng Bulacan, bawal ang Pogo mga kababayan. No? Nagkaisa sila ni Vice Governor Alice Castro na gumawa ng isang sangguniang panlalawigan resolution series of 2024 na kanilang pinagtitibay na bawal ang Pogo sa lalawigan ng Bulacan. Nag-meeting sila ng PAOK TF at ng si Colonel Arnido, lahat, no? Anti-Money Laundering Council, meeting sila para at least wala ng Pogo sa lalawigan ng Bulacan. Governor, meron nga bang Pogo sa lalawigan ng Bulacan? Di pa natin masyadong alam. Magtatanong-tanong tayo dyan, ha? Ayan po, si Governor Daniel Fernando, napakagaling yan, no? Napakagaling na governor yan. Mabuhay ka, Governor Daniel Fernando, sir, at Vice Governor Alice Castro.